Kilat News Updates. Ako po si Cesar Soriano para hatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Inamin ng dating branch manager ng Land Bank Shaw Boulevard na maituturing na unusual ang pag-encash ng Office of the Vice President o OVP ng 4 na tseke na nagkakahalaga ng 125 million pesos bawat isa o kabuuang 500 million pesos noong 2022 at 2023. Sa testimonya ni Violeta Constantino sa ika-10 araw ng pagdinig ng Senate Impeachment Court, sinabi niya na personal niyang nasaksihan ang pag-encash ng mga tseke ng OVP Special Disbursing Officer na si Gina Acosta. Ayon sa kanya, ang cash ay ibinigay sa mga tauhan ng OVP sa backroom ng bangko at inilagay sa 4 na gym bag bago iniabot sa mga tumangga. Ipinaliwanag ni Constantino na bagamat hindi pangkaraniwan ang ganoong kalaking cash withdrawal, wala siyang nakitang iligal o kahinahinala sa transaksyon dahil dumaan ito sa itinakdang proseso at may kaukulang pag-aproba mula sa bangko. Aniya sa kanyang 32 taong karanasan sa banking industry, ito ang unang pagkakataong nakaranas siya ng ganito kalaking cash encashment. Samantala, ipinresenta ng prosekusyon ng 4 na tseke bilang bahagi ng ebidensya sa unang article of impeachment na may kaugnayan sa umano'y maanumalyang paggamit ng confidential funds. Hindi naman kinwestiyon ng depensa ang authenticity ng mga tseke at kinlala ang kredibilidad ni Constantino na tukuyin ang mga ito. Isang sibilyan ang nasawi, 2 ang sugatan at tinatayang 100 pamilya ang lumikas matapos ang engkwentro sa pagitan ng mga hinihinalang kasapi ng Moro Islamic Liberation Front o MILF at isang armadong grupong sibilyan sa Barangay Estado, Matalam, Cotabato noong July 29, Miyerkules. Ayon kay 2nd Lieutenant Jewel May Bureros, Acting Civil Military Operations Officer ng 40th Infantry Battalion, sumiklab ang sagupaan bandang 1:40 ng hapon sa pagitan ng mga hinihinalang miyembro ng 108th Base Command ng MILF at mga armadong sibilyang umano'y nag-aani ng niyog. Kinumpirma ng militar na nasawi si Elmer Viajante, isang magsasaka na nadamay sa putukan, habang 2 sibilyan ang isinugod sa ospital. Nagpapatuloy ang joint clearing operations ng AFP at PNP, gayon rin ang pagbibigay ng ayuda ng mga lokal na pamahalaan sa mga apektadong residente na pansamantalang nananatili sa evacuation centers sa Matalam at Kidapawan City. Nag-noise barrage bilang protesta ang mga health worker ng UST Hospital sa Lacson Avenue, Sampaloc nitong July 31, Biyernes bilang pagtutol sa pansamantalang pagsuspinde sa 85 peso minimum wage increase para sa mga manggagawa sa pribadong sektor sa Metro Manila. Nakiisa sa protesta si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando. Nauna nang naglabas ang Pasig City Regional Trial Court Branch 152 ng Temporary Restraining Order o TRO na epektibo hanggang August 13 matapos maghain ng petisyon ang Redicon Trading and Construction Corporation at R2 Builders Incorporated. Nilinaw naman ni Labor Secretary Francis Tolentino na hindi na kailangang isauli ng mga manggagawang nakatanggap na ng dagdag sahod bago ipalabas ang TRO dahil nananatili itong kanilang vested right. Nakatakda sa August 3 ang pagdinig sa kahilingan para sa writ of... Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.